can sleeve. Uy, may mic na siya. Oo, may mic na ako for the content creator. For the content. Hoy! Hindi, for the... gusto ko na siyang bilhin. Just in case. Mangas may mic. Narinig niyo ba ako? Naririnig niyo ba ako? Hindi niyo ako sinasagot sa tanong ko, Ay, lang, sorry. Hindi! Bakit ka nagko-comment kung di mo naririnig? Thank you, J-Ray. Maganda din naman yung mic ni Allah. Ayoko nun. Ang ingay nun. Sobrang lakas nun. Okay na tong malapit ako sa inyo. Because your life may... Yung... Sinta ba ako? Ano daw? May warning ako. Akala nila tabako to. Ay, naku na. Ay, Diyos ko. Condemn your health. Mukha ba akong nagsisigarilyo? Wrong flag na naman. Oo. Consuming substance featured in this live could harm you. Kasi restricted na doon 10 minutes yung live. Red flagger on TikTok. Mic lang to, TikTok. Mic lang to. Paano kaya yung nagla-live selling, no? Tapos itong mic nila. Ano din sila? Or alam namang binibenta? Paano na lang kaya yung mga taong nagbe-vape sa live? Ano yun? Restriction talaga. Kainis. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search results for the next 10 minutes because your live may have known risk connected to trading or using tobacco. This is in line with the For You feed eligibility standards under our community guidelines. Ay, ewan ko na lang sa'yo. Wala din yan. Alam ko naman, 10 minutes lang naman Mukha ba't tobacco yan? Tamparin kita TikTok Ang lala mo na, nagsisighore ako. Alam niyo, gutom na ako. Hindi pa. Actually, medyo kakagising ko lang. Ito ako kumakain all day. Okay, maingay. Another day, another wala na namang ginawa sa buhay. Ganon yung buhay ko ngayon. Mag-appeal ka rin. Sabi ko, nagising ako ng mga think 7, gano'n. Sabi ko. Then Lara, walang magawa. Ayun nga, sabi ko, nilinis ko muna yung kwarto niya. Sabi kasi sobrang kalat. Naman sobrang kalat kasi nga busy siya. Ako, nakikitulog lang naman ako dito. Siyempre, kailangan kong maglinis-linis. Kahit pa paano, pag uwi niya, maaliwalas yung kwarto niya. Alam mo yun, yung parang papahinga na lang siya, ganun. Tubig. Nagtubig naman ako. Sabi ko, sige, idlip mo na ako kasi inantok ako Idlip mo na ako. Tawag nito. Idlip, mga 11 ako natapos. Tapos idlip mo na ako. Sabi, idlip mo na ako. Nagising ba naman ako? Paggabi na. Kasi idlip lang ako. Kasi gusto kong lumabas. Alam mo, yung stress. Gusto kong sa, hawla ko. Gusto kong lumabas. Kasi nga, sobrang, isolated na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Kaya,
Tapos pagising ko, shucks, wala na naman akong ginawa. Nag-ice coffee ako, tapos tulong muna ako sa ninong na kape. Kidakets. Napahimbing malamig ata dyan. Oo, kapag gising ko naulan eh. Mag-ibig. I've seen it sa other members from Mike to Ballpen. Boom morning. Diyos ko naman. Yeah. Sabi ko sa sarili. Magti-TikTok ako ngayon. Wala na naman akong ginawa. Ewan ko na. Hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko. Charis. Tara, ikaw na bahala kung anong color design sa kisame ko. Bakit po? Paano yung kisame? I think you, Elvin. Kisame? Maganda naman ang kisame pag puti. Kasi malinis tignan. Kaso lang, siya, marumihin talaga puti. Isang laterara. Maganda. Sa kulay. Maganda talaga sa kisame. Maganda kulay. White talaga eh. Thank you, Roms. Gray? Gray? Kasi, Roms, yung kulay ba naman ng kwarto mo? May blue, pink, ano pa yun? Ano yung sinasabi nun? Di na siya, ewan ko, parang nakaka-OC pag iba-iba. Alam mo yun? Okay sana kung two colors. Two colors, okay, combine. Pero yung marami yung kulay. Diyos ko naman, Drones. Hello, good morning. Yung family ko naman sa sa Jensen. Gulat ako, natutulog ako, biglang tumawag si Ate Ella. Bigla siyang tumawag. Ako nataranta ba? Kasi umiiyak, grabe iyak ng ate ko. Nagpanic siya. Kasi siya lang mag-isa sa bahay. Yung ate ko, hindi siya makalakad. May polio yung ate ko, which PWD. Tapos nga, yung mama ko, nasa mall. Nag-grocery si mama. Si Ate Ella, papanik siya. Tapos nawalan ng kuryente. Ganon. Guys, naririnig niyo pa ba ako? Nakikinig kami. Nakikinig kayo. Okay. So, wala ng kuryente. So, si Ate Ella, siyempre wala ng wifi. Buti na lang may data siya. Yun na. Buti na lang may data yung ate ko. Tapos, grabe. Nagumahagul-gul na yung ate ko. Ako nagpanik din. Bakit nangyari? Sabi ko, ang napakalakas pala daw ng lindol doon. Sobrang lakas na halos di na alam na pa siya. Tapos, kung di niya alam kung lalabas siya ng bahay or mismo sa loob lang siya ng bahay. Si mama nasa mall. Siyempre ako din nag-alala kay mama. Siyempre nasa loob siya ng mall. Mahirap pag nasa loob ng mall, lalo na pag maraming tao. Baka sa sobrang panik ng mga tao, magsitakbuhan, ganun. Maipit, ganun. Tapos yung ibang mga
Kita ko yung nasa SM kasi mama, kita ko sa video, yung mga, yung mga, yung mga ano sa mall nagsibagsakan na. So ito utak, paano kung nabagsakan si mama? Ganun sa utak, paano kung naipit siya sa ano, paano kung bumagsak? Nag-grocery nga si mama, nasa ground floor yung groceryhan, syempre. Paano kung bumagsak yung second floor? Paano kung bumagsak yung ano, buong floor at maipit sila? Yan yung nasa utak ko. Syempre nag-alala din ako. Buti na lang, tumawag si mama kay ate, nasa labas na sila nakalabas na si mama. Nung pagtapos ng earthquake, nakalabas na si mama ng mall. Tapos yung mga syempre, yung kwento ni mama sa akin, paglabas na nila ng mall, binidyohan niya daw yung labas ng mall para makita, isisend niya daw kay ate para makita niya kung ano nangyayari sa labas. Tapos, biglang gulat, ang Tagalog nun? Parang, nagtataka siya, yun, nagtataka na word. Tataka siya bakit nagtatakbuhan ulit yung mga tao. Yun na. Isa lang sa bahay. Yung subdivision kasi namin, yung bahay namin, subdivision namin, main road, medyo may bukid pa dito, mabundok-bundok pa dito. Doon ito na yung dagat eh, nandito na yung dagat sa amin. So parang malapit lang talaga yung dagat sa subdivision namin. Malapit lang talaga yung dagat. Nilalakad nga lang namin, dati nung bata kami, nilalakad lang namin para makapunta dun sa dagat eh. So parang natarata si mama kasi nga, mag-isa lang si ate sa bahay. Ayun. Siya, yung anak ko, gaganon si mama. Tapos tinawagan niya si Stella. Di na daw ayun, syempre, nataranta din si ate Ella, nagpanic din. Syempre, hindi niya alam gagawin niya kasi nga, hindi naman nakalakad si Stella. Hindi niya alam din gagawin niya. Tapos ako, tumawag si Stella sa akin na grabe hagulgol, hindi niya daw alam gagawin niya. Hindi niya alam kung lalabas ba daw siya. Ayan. Sabi ko, labas ka te. Hanapin mo yung susi. Labas ka. Makihanap ka ng tulong sa mga kapitbahay. Ganun. Pero wala namang nangyaring buti naman buti naman safe yung family ko sa Jensen. Naisip ko lang, sana nandun ako para ma-protect ko yung ate ko. Ganun. Parang, maluha-luha nga ako. Yung parang, di ako mapakalin. Naaano ako. Gusto kong umuwi na ng Jensen. Ganun. Yung naramdaman ko kahapon pala yun. Ayun. Thank you, Rishin. Kamusta naman mama at ate mo ngayon? Actually, kakagising niya din nila kasi hindi sila makatulog ng maayos na baka may aftershock, ganun. Tapos kakabalik lang din ng kuryente doon sa Jensen. Matagal-tagal din bumalik yung kuryente sa Jensen. Kasi walang kuryente lahat. Kasi parang bumagsak lahat eh. 7.2 magnitude yung doon. Doon naranasan ko naman yung dati nung bata pa ako. Pero yung sa utak ko nung bata pa ako, kasama ko kasi family ko eh. Parang feel ko safe ako, ganun. Safe yung family ko, nakikita ko yung family ko. Kaya parang wala lang sa akin yung earthquake dati. Pero ngayon parang yung malayo ka sa family mo. Ganun. Hindi mo din alam gagawin mo.
Ikaw, kamusta ngayon? Um, eto, tambay. Hindi ko din alam. May gusto kong gawin na hindi ko alam. Ayan. Alam ko naman lahat tayo naranasan yung mga ganitong bagay. It's normal. Kahapon pinasok na ako sa makina. Oo. Kamusta pala ikaw, Roms? Naka-live mga taga Mindanao. Yeah! Sa Lunes pa makuha results. Okay. Sana naman may maagapan ng maayos. Tinago ko na yung mic. Kasi baka naisipin na ako na naman nakasabit dyan. Sige, dyan. Nakaidlip ako habang nasa machine. Yes. Sarap na matulog ka. 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 Kailangan niya daw ako, ganun. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Ganun ako. Nag-alala naman ako. Bakit? Anong nangyari? Puntahan niya daw ako. Sabi ko, nandito ako sa Cubao. Nasa Taguig siya. Puntahan kita. May lisensya na ako lang. Ganyan siya. May lisensya na ako lang. May motor na din ako. Ganun. Oh, sabi ko, nice. Nice. May motor ka na. Sabi ko, tawag ito. Sabi ko, rehistrado ba yung motor mo? Sabi ko sa kanya. Hindi. Baliw, bakit ka pupunta dito nang hindi register yung motor mo? Sabi ko, sabi ko, may ORCR ka na ba? Ganun, sabi ko, paano? Siyempre, bago pa lang daw yung motor niya. Hindi ko alam kung anong sinabi sa kanya nang nagbebenta sa kanya. Wait, naglag. Sino yung may lisensya na? Si Eka. Yan lang. Lag talaga pag wifi dito eh. Palit tayo ng Thank you. Sino yun? Thank you, Papa G. Ayun, naririnig niyo ba ako? Okay na? Hindi na lag? Or lag pa rin? Okay na.
lag kita. Kainis ka rin. Stampalin kita eh. Ox naman. Ayun nga. Tsatsakan si Eka. Ayun. Tsatsakan si Eka. Kailangan niya daw ako. Sabi ko, may problema ba? Ano ba? Sabi niya, puntahan kita. Nasaan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa Cubao. Kala Isabel. Nasa Taguig siya. Yung sabi niya, puntahan kita. May lisensya na ako lang. May motor na din ako. Ganyan siya. Ay, wow, nice. Ganyan na sa kanya. Sabi ko, registrado ba yung motor mo? Sabi niya, hindi. Tangix, bakit ka babiyahin ng hindi registered yung motor mo? Hindi ko naman alam kung anong sinabi dun sa bebenta sa kanya. Bago. Brand new naman. Pag brand new, di ba, parang may 7 days. Tapos huhulihin na. Tama ba ako or mali? Hello? Lag pa rin? Hindi ko rin alam. Ewan, puro commit lang. Wala akong alam dyan. Diyos ko na. Mga wala kayo ambag. Wala kayo ambag sa akin. Hindi ko sure. Charis lang. Ayun nga. Ako din eh. Hindi ko din nakalimutan ko na yung pinag-aralan ko sa driving school eh. Sabi ko, bakit Tapos sabi ko, nasan ba si Bel? Sabi ba naman niya, ayan mo na yun. Sabi ko, wala. Sabi ko, hinihintay ko yung hinihintay ko yung reply niya. Tagal niya mag-reply. Kala ko magkikita kami or Tagal niya mag-reply hanggang nakatulog na lang ako sa reply niya, wala pa rin. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagre-reply. Ewan ko dun sa engot na yun. Ayoko magmagaling. Hindi ko din alam eh. Excited, hindi na, alam niyo yun, parang medyo excited ako umuwi ng Jensen. Okay siya. Kasi magagamit ko yung lisensya ko. Yes guys, meron na akong lisensya. Kuha ka na rin ng motor, tapos vlog ka. Moto Lara. Moto Lara, yung vlog ko. Bakit to? Wala akong budget for motor. Actually, gusto ko ng motor. Kasi yun talaga yung pangmadali ang commute pang service dito sa... Naunahan mo pa ako. Naku, Papa G, naunahan pa kita. Araw-araw. Talaga, feel ko pag nagkaroon ako ng motor, araw-araw akong nasa ibang lugar para, alam yun, kasi ako, gusto ko ng adventure, gusto ko ng bagong matutunan, bagong ma-discover. Yun doon ako mas sa, ko, gagala araw. Hindi naman siya gagala araw. Gusto ko lang yung parang, chill lang, ganun. Makapag-chicks ka. Grabe yan, pag may motor, mag-chicks ka agad. Parang gusto mo lang, gala dito, gala dyan. Tapos Luzon Loop vlog, Ay, guys, yung bibiliin kong motor pang lang, ha? Di tayo makadaan ng expressway. Skyway. 150cc lang. Yung kung ganun kunin mo yung 2M Plus. Wala nga kung kaano-ano ngayon, kaalang-alawan ngayon. Yung 2M pa kukuha ko. Yayamanin. And then, sabi ko kasi nga, may mga motor yung mga pinsan ko doon, may kotse yung mga pinsan ko doon. So, pwede ko siyang hiram-hiramin, gano'n. Tapos kala ko doon. Kasi dito, wala naman akong kilalang, may makilala akong, pinsan ko may mga motor sila. Pero syempre, ginagamit nila yun kasi may work naman na sila, pang service nila. Gusto niyo makita lisensya ko?
Siyempre, tatakpan lang natin. Yun kita. Uy, ano yung lisensya ko? Ano, manual motor at saka manual, kotse. Manual talaga kinuha ko, manual. Puro mga manual. You got me, G-O-I-L-T-Y. Gusto ko nga magkaroon ng kotse, di pa ako nag-driving school. Gusto ko naman. Kaso lang pag magkakakotse ka, dapat may budget ka talaga pang maintenance. Paano kung bumili ka ng kotse ngayon? Tapos wala ka kotse, yun dapat yung pang budget mo pang araw-araw. Get nyo ba ako? Ako hindi ko din get eh. Kaya mo kakain lang ako. Pahingin ng pagkain. Ang gusto ko ng kotse, tapos may driver. Ay! May driver! Yayamanin! Yayamanin, Rose! Yayamanin! Dito na kajaman. G-O-I-L-T-Y. Yun yung lisensya ko. Siyempre, tatakpan natin yung ibang informasyon. Ayan. Ayan. Yung mukha ko, tignan mo. Ano yung buhang yan? Ano yung mukhang yan? Diba nag-reflect na nagang? Ano mong pagmumukhang yung nakakainis? Oh guys, mayroon ako lisensya. 5 years nga lang siya. Pag mag-professional ka, magte-10 years to. Di naman ako magpo-prep. Ganda ng license. Buti, kinabahan niya ako eh. Nung nasa LTO ako. Kasi, puta ko, paano kung kasi pinagpapawisan ako. Yung pasmado yung kamay ko. Paano kung magkamali ako kasi ninenervyos nga ako, baka mabumagsak ako. Nag-overthink na kagad ako eh. Kasi, nag-overthink na ako. Hindi pa ako nag-exam ng computer exam. Hindi pa ako nag-computer, nag-overthink na ako. Baka sayang punta ko, baka bagsak ako sa computer exam. Diyos ko naman, alam mo, ang score ko, 50. Ang passing score, 48. 2 mali na lang, mabagsak na ako. Ay, 3 pala siya, 3. Kasi passing score. Muntik na talaga. Uy, buti mo masama. Kasi kinakabahan ako i-submit yung sagot ko. Baka ang score ko 36 lang or nasa 40. Kasi yung mga sagot ko, tamang sagot lang. Nakamagkano ka sa pagkuha ng driver's license? Hindi ko din sure. Ano ba? Kabubuan lahat? Pagkuha ng student permit, pag-enroll sa driving lessons, process ng pumasa. Buti na lang pumasa. Pati yung Pero ginamitan ko din ng ganda lang. Yung sa motor. Kinabahan ako sa motor eh, kasi yung motor na nila, XRM yata yun. XRM ba? Ay, hindi ko alam Rider. Rider. Hindi ko makita yung neutral. Hindi ko mapindot yung neutral, kasi nga luma na yun. Baka kasi, yung pag hindi na yung neutral, yun pa lang, ibabagsak ka na. Sobrang higpit. Ganun.
Buti bago ako isa lang, nagpapakit-kit muna ako sa mga doon. Hindi naman pakit-pakit, parang ngiti lang, tawag ganyan. Siyempre, kailangan mo maging kailangan mo, yung image mo sa kanila, okay to. Parang di nag-rent ka din ng sasakyan. Oo, nag-rent din ako. Bali, siguro mga nagastos ko, nasa 1.5. 1.5 ba? Kasi 500. Chef, nasa 500 yung renta ng sasakyan. Tapos, 100 sa exam. 585 yata yung di ba, 585 yung mismong lisensya. Yung pinsan ko, hiniram yung motor ng kuya ko. Ayun nga, pwede ka naman magdala ng mismong sasakyan mo doon. But, kaso lang, sa tingin may sasakyan ako. Or motor. Wala, di ba? Siyempre, magre-rent ka. Oo. Ayun nga. So, yun. Yun ang pinasadyo nila ako. Tapos, ang kailangan kasi, ikaw yung mismo, papaandarin mo, ikot ka doon sa LTO. Tapos, ikaw ipapwesto din ulit yung motor. Hindi ko hindi ko nga mahanap yung neutral. Hinahanap ko yung neutral, hindi talaga. First gear na ako. Hindi ko mahanap yung neutral. Tapos sabi na, sige ma'am, ako na yung magpapwesto. Sige na ako. Bakay kuya, sabi ko, bakay kuya, babagsak dyan ako kasi hindi ko mahanap yung neutral. Hindi po, okay to. Okay po kayo, ganun. Ganun sila sa akin. So, okay naman yung manual sa kotse. Okay naman, buti mga isang ganun lang siya, ikot lang siya, tapos parallel parking, ganun lang. Okay naman. Ego so cute. Tanungan sila ng tanong, rakista ka ba ma'am? Syempre yung buko nun, pulang-pula. Wala pa siyang ganito, wala pa siyang ka-black, medyo brown. Kasi nilagyan ko to ng black, nag-fade ka agad. Pulang-pula. Sabi, rakista ka ba ma'am? Nagbabanda po ba kayo? Sabi ko, hindi po. Hindi po. Pag kukuha na pala akong motor, sa'yo muna ako. Naku. Mainitin ulo ko. Tapos may piercing ka pa. Ayun nga Sabi ko, hindi po. Estudyante lang. Estudyante! Kaka-graduate. Estudyante lang po yun. Imo po siya. Yun naman. Ang kinabahan ko pa, baka papel ibigay sa akin. Kung naman papel. Ayoko na bumalik ulit sa LTO para kumuha ulit ng physical card kung magkakaroon na ng physical card. Buti na lang physical card yung binigay. Cute ka daw, kaya card binigay. No. Papa G, tsaka rakista daw siya, kaya card din binigay. Visit. Di lahat naman card, lang ako. Kasi nung nag-exam na ako, nakikita ko naman na card. Kasi baka maubusan. Yun na, overthink ako, baka maubusan sila ng card. Kasi ang daming tao nun Sobrang aga ko nga doon sa LTO. Pero parang natapos ako mga 3. Punta ko ng LTO mga 7. Diba? Ang haba ng pila, pre. Ang daming tao. Sabi ko, baka maubusan ng card at papel na ibigay. Gusto kong mag-ubo. Kahit wala akong bilhin, gusto ko lang mag-ubo.
Student permit ko nga dati, Monday ako pumunta, Thursday ko na nakuha. O, diba? Buti na lang nung kumuha ko ng student permit, nakuha ko agad. Kasi sa province ako kumuha ng student permit. Sa province namin. Konti lang kasi tao dun eh. Wait lang, naano ko sa kuko ko sa paa. Dinilkateran ko lang. Haba na pala. Alam niyo guys, ayokong mahaba yung kuko ko. Diba may mga babaeng gusto nila mahaba yung kuko nila. Ako hindi, ayoko. Naaano ako na mahaba yung kuko ko. Kasi, ibang klase itong kuko ko eh. Hindi siya matigas. Malambot siya. Tsaka pasmado pa yung kamay ko. Kasi pag nababasa siya, lumalambot siya. Ay, ayoko yung nafu-fold. Nafu-fold siya eh. Ano ko. Oo, si Isabel, laging ako. Inis na ako niyan dati. Oo. Kasi, nung nag-Norway man training kami, lagi niya akong nakakalmot. Gulat na lang ako, may kalmot ko dito. Ganyan. Kasi magkatabi kami ng blockings eh. Kamay lang ba pasmado? Ay, pati bibig din, pasmado. Gusto mo marinig gano'ng kapasmado tong bibig ko, Paka G? Down system ng ilang araw. Sa Laguna ako kumuha nun. Oh. May student permit ka, Papa G? Ay, si Papa G ba yung student? Kailan kumuha ng student permit? Last year. Uy! Di pa ba ano yan? Expired? Ano tinawa mo kaya? Nabisi masyado. Oo nga naman. Expire na nga. Okay pa naman. Pwede pa naman yan maano. Kahit expired yung student permit mo. Kuha ka na, habang hindi pa masyado, tagal na expired. Punta ka muna sa driving school, check mo kung pwede pa yung student permit. Yan. Yung passmate ko nga, nagpa-expire na sa January 2024. Gross! Uy! Kita mo, tulog ko ngayong 14 hours. Ay, wow! Wow, 14 hours. O nga, whole day eh. Oh, sorry. Hindi ako nagising kanina, di ako nakapunta tuloy. Kailan yan? Si Aro ba pumunta? Hindi. Hindi na ako pumunta eh. Hindi na ako pumunta. Wala naman ako wala na akong tapos na yun. Tapos na yung BPAP eh. Bad trip malala, di pa ako umalis.
ng ibang bansa. Expired na passport ko. Nako. Sarap ng inom namin kagabi, kaninang umaga. Ay, wow! Nakatulog ako, alite pa naman yung baso. Ay, wow! Hindi na mahaba ko. Guys, pasap naman kayo ng gift dyan. Ako nakatulog 3 AM pag nakaka-8 naman, nagugutom talaga. Pagising mo, gutom ka. Thank you po. Thank you, Apa G. O pagising ko galing gusto ko ng malamig na tubig. Gusto ko yung yung utak, yung utak ko. Brain freeze. Oh, that is my brain. Hindi. Bago ka mo matulog, nagugutom mo, tapos pagising, di na ko Uy! Ako bago matulog, nasusuka ako. Ewan. Pagtingin ko sa oras, napaisip ako kung 5 AM ba or 5 PM. Ganun ba yung feel mo na sobrang haba ng tulog mo? You got me G-U-I-L-T-Y. May pa ba? Bakit? Narinig niyo ba? May balita pa ba kayo sa MNN? Ano nangyari doon? Hindi ko na alam eh. Kamusta sila sa Cebu? Mike ba yan? Yeah. Ang mahal na nung fan meet, sabi nung mga nasa Manila. Grabe, bakit mahal yung fan meet? Dapat nga, though, gusto ko, okay naman yun, kahit papaano. Baka gusto lang nilang makabawi ng mga expenses. Pero, kasi, 1.5 tickets sa fan meet. Oh, no. Ewan ka, for me, dapat kahit papaano, babaan nila ng konti. Para, mas maraming taong, alam mo yun, mas maraming taong mahikayat na mag-fan meet sa MNN kasi nga, kaya ng budget nila, ganito, ganyan. Kasi, siguro okay yung 1.5 na ticket. Siyempre, siguro meron kang mga freebies or high five sa mga members, ganun.
Pero kung ano, yung fan meet na ano, makikita mo sila. Siyempre yung ano, kaya ng budget ng student. Student. Dapat yun yung kunin nila, student or students or mga taong nandyan lang. Baka ma-curious sila. Ano yung may bakit ganyan? Ewan ko. Yun lang na ano ko. Sobrang mahal. Kasi pag naisip nila 1.5, ay 1.5, di na lang ako pupunta, ganyan. Kasi di naman kaya ng budget nila. Kaya nila, may 1.5 sila. Pero, kunwari ang ticket 800. Kahit pa paano may 700 sila pangkain, pamasahe, pauwi, yung ganun. May pambili ng ganyan. Pambili nila ng merchandise. Diba? Kaysa naman 1.5 mismo fan meet lang. Tapos wala ng extra money. Diba? Wala din. Hindi mahihikayat yung mga tao na pumunta ng fan meet o manood. Mahal naman ng dispo dyan. 3 na nakabili ko. So, 1.5. Uy, bilhin niyo ayun yung bilhin yung vape na binibenta ko. Kasi ano gagawin ko doon? Nakatambak lang siya doon talaga. Hindi ko siya pinapakialaman. Isugal ko yung 1.5 pag nandun ka Aha, talaga, Roms. Tampalin kita Ayun lang. Dapat inisip din nila yun. Pero kung sa convention ba tawag doon? Sa convention naman, sa tingin nilang konti lang yung mga taong pupunta, edi go 1.5 nila. Diba? Pero kung nakikita nilang maraming tao, maraming nanonood, edi babaan nila yung price nila, ganun. Kasi kailangan din natin ng pangmasang price. Hindi lahat dapat mahal. Alam mo yun. Yung mataas yung price. Doon lang tayo tataas ng price pag, alam mo yun, sobrang successful na ng grupo. Yun yung mindset ko, For me, Gets ko naman na kailangan exclusive. Maganda na ay, MNL, ganyan. Parang social, ganyan. So, hindi mo naman ma-IGS kasi bigay nga yun. Oo nga tagal nawala dapat binabaan mo na para makahikayat ng mga bagong fan. Yeah. Cebu yun. Talaga Cebu yun. Alam naman natin yung Cebu is marami marami namang mayayaman doon Mayroon mapipera doon. Pero hindi naman lahat. Yung mga fans din na hindi nila kaya yung budget na yan. Yung pambayad ng ticket or ganun. Siyempre, nasa Cebu ka na. Nasa Cebu na sila. Manghikayat sila na pumunta ng fan meet sa mababang presyo. Para mas maraming, diba kunwari, fan ako kunwari, ang price is ang fan meet nasa 500 or 600. 500 or 600. May budget ka na 1.5 or 2K. Siyempre, yayain mo yung family mo or may isa kang tropa. Tara, ako na bahala sa ticket mo, ganun. Diba, at least meron kang may tao ulit, ganyan, may kasama kang tapos meron kang basta yung ganun, parang chain lang. Di ko din alam paano i-explain mga ayos kasi bobo ako mag-explain. Ako may pera sa Manila kaso ko super busy. Musical director kasi ako ng children's choir. Ay, wow! Talara pa shoutout po. Shoutout.
Nasa Cebu naman talaga mapera ang fans. Oh, actually, post mo na lang sa marketplace. Actually, ano? Cebu MN Loves. Alam ko malaki yung community ng Cebu MN Loves, di ba? Kaya nga nung 2019, dami dumadayo sa P-pop Gen. 300 pesos lang sa front row ka na. Oo. Diba? Feel ko pag binabaan nila yung price, maraming MN Loves or fans na pupunta. Kasi, ay, mga estudyante din kasi. Got food and needs, when times of the night was through. Can I call you my own and can I call you 1K ng festival, sulit na sulit eh. Oo eh. Call you my baby. Lara, ano dinner mo? Hindi ko nga po alam eh. Hindi pa ako kumakain. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Kano na ba handshake? Uli ko punta 250 pa eh. Oo, diba yung ticket, per ticket 250. Nasa Sisiguray pa ako. Hooray! Hindi naman natin maboycott yung biglang taas ng presyo kasi kawawa naman girls. So, yung ibang girls, alam mo yun, overwork lang din. Gusto lang din nila yung ginagawa nila kahit papaano, kahit walang natatanggap. 300 na ngayon handshake. Oh, eh. Ano kasi, inflation. Padalan kita Pansit Canton eh. Go! Go! Lagyan mo ng maraming cheese, ha? Tapos gusto yung manghang na manghang. 250 na ba? Ako ang wearable, ako yung man. The ownership of tile whatsoever. I call it what it is. A natural blood to get it. Like to holler forever, I holler now. How it sound to you? I'm in town, you can get it. If not, you can imagine. Enough with the rap. Time for some action. Call you my own and can I call you my lover? Call you my one and